Dahil meron ka ng bagong Insta360 Ace Pro 2, ito ang 10 tips and tricks na pwede mong gawin dyan sa bagong camera mo. Alam nyo kung meron mang dahilan kung bakit nyo kailangan kumuha nito, yan ay dahil kung gaano lang kaganda to pagdating sa low light, especially sa gabi. Sa pure video mode, binabawasan niya ang noise, ine-enhance ang brightness at details in low light. Ganito ang kuha ng Ace Pro 2 kapag naka-normal video mode. As you can see, okay pa din ang kuha kahit madilim pa ang daan. Pero once na-activated na to in pure video mode, makikita nyo na nagkaroon ng buhay ang madilim mong footage. Mas nagkaroon ng detalye at hindi boring panoorin. Para sa best quality, iset lang sa 4K 30fps at 16:9 ang ratio. Tapos as is nyo lang yung ibang settings. Pwede ka na mag-motovlog sa gabi. Waterproof ang Ace Pro 2 up to 39 feet o 12 meters na walang dive case at 197 feet naman o 60 meters nang may dive case. Kaya sa mga nagtatanong, oo, pwede mo ipangdagat ang camera na to. So kung surfing, scuba o free diving ang trippings mo, wala ka dapat ikabahala. Pero ganun pa man, meron ka pa rin mga dapat na tandaan. Una, siguraduhin mong nakalak ng maayos ang mga pinto ng port. Nakikita nyo yung linya na orange. Hindi dapat natin nakikita yan. Indication na hindi maayos ang pagkakasara. Pangalawa, pagkatapos yung gamitin sa dagat, mas magandang ibabad ang camera sa fresh water ng 15 minutos. Dahan-dahan yung i-rinse ng nakaangat ang flip screen. Pagkatapos ay punasan ng tuyong basahan. Hayaan nyo munang matuyo ng husto bago nyo ulit buksan. Natuto na ako dito Siguro nakakadalawang action camera na ako na nasisira dahil nga nakalimutan ko palaging gawin to pagkatapos mag-swimming sa dagat. At ang huli, palitan nyo yung wind guard na nakalagay sa Ace Pro 2 ng mic cap kasi hindi waterproof ang wind guard. Kasama naman to sa box kapag binili nyo. Sabihin natin araw-araw kang bumabiyahe pero wala kang dashcam sa mga sasakyan o sa motor mo. Siyempre, kailangan natin ng extra security sa biyahe, di ba? Paano na lang kung nagka-aberya? Sila yung may kasalanan tapos ikaw yung sinisi. Kung may Ace Pro 2 ka, huwag kang mag-alala. Kasi pwede mong gamitin yung camera mo kahit wala pang battery. I-charge nyo lang o isalpak ang USB Type-C na cord. Buksan ang camera sa pamamagitan ng power button. Ilagay sa dashcam mode ang camera at meron ka ng instant dashcam sa mga biyahe mo. Alam nyo dito sa dashcam mode, hindi nyo na kailangan mag-alala pa na baka maubos agad yung memory ng mga camera nyo. Dahil pwede mong iset kung hanggang saan lang ang gusto mong magamit na memory. Kapag napuno ng space, i-overwrite niya ang mga lumang video mo. So kahit nakabukas pa buong biyahe ang camera mo, wala kang magiging problema. Siyempre, pwede mo din itong gamitin sa loob ng kotse. Ginamitan natin ng suction mount para mailagay sa gitna ng windshield at cord na nakasalpak sa built-in charger. Para sa mahilig sa mga cinematic at slow motion shots, pwede dito sa Ace Pro 2. Piliin lang ang slow motion mode, ayan yung may pagong na logo. At iset mo lang sa gusto mong resolution. 4K at 120 FPS ang recommended ko for that high quality slow motion. And 1080p at 240 FPS naman para sa mga fast movements. Ngayon, meron ka lang mga cinematic shot para sa mga malulupit mong video. Kung sakaling nasa biyahe ka at naisipan mong kumuha ng mga video na hagip pati boses mo, pwede mong gawin to gamit ang intercom as your audio. Ilalagay natin dito sa screen ang mga compatible na intercom para sa Ace Pro 2 mo. Sa video na to, gagamit tayo ng Cardo Pactoc Edge at ganito ang kinalabasan. Narinig nyo ako ngayon gamit ang ating Cardo. Connect natin siya sa Ace Pro 2, so ito yung magsisilbing mic natin. At kung gagawin nyo yung ganitong klaseng setup, make sure na isang device lang nakakonect kasi hindi niya mabasahin. Kanina nahihirapan tayo i-connect, yun pala nakakonect yung Cardo ko sa cellphone ko. Kaya tinanggal ko yung cellphone, connect natin tong Ace Pro 2. Tara, mag-ride na tayo. By the way, dito tayo sa Tagaytay. Guys, bumabomba ako Maingay na yung motor. Ewan ko, narinig niyo yung tunog ngayon ng CB. Guys, so narinig niyo sa ngayon yung motor. Sobrang ingay na, bumabomba pa ako Headline niya, no? Pero ewan ko, narinig niyo habang pinapanood niyo ngayon. Kumpara sa mga microphone na wired,
yung lagi kong ginagamit. Yung usual na setup na ginagamit ko, narinig talaga yung environment noise tsaka yung mismong voice ko. Pero dito, dahil ang Cardo ginawa or design para sa noise cancellation, malinis pa rin yung boses mo sa Cardo. Yun nga lang, dahil din sa noise cancellation, hindi rinig yung boses ko lang talaga yung narinig nyo. Well, may iba na gustong ganitong klaseng setup, boses lang narinig nila. Tsaka linis kasi tignan I mean, wala kang wire na nakalawit. Ako kapag nasa labas ako at nag-vlog, kung napapansin nyo, mayroon akong nakalawit na wire sa helmet ko. Well, yun kasi yung mismong audio ko. Pero kung kayo ang tatanong mga KG-Vibes, okay ba sa inyo yung ganitong klaseng audio setup? Sabihin natin gusto mong i-upload ang mga video mo, sabihin natin Facebook o kaya TikTok na kadalasan vertical ang mga ina-upload na video. Ang kailangan mo lang ay itong vertical mount at magnetic mount. Ilagay lang sa paborito mong mounting tulad dito sa helmet o sa harapan ng motor. Pwede ka na kumuha ng mga vertical footage. Alam nyo, isa to sa mga paborito kong accessories para sa mga Ace Pro 2 natin. Ang mga ND filters. Nakakatulong to para mabawasan ang amount ng ilaw na papasok sa lente. Also, madali niyang nagagawang maging cinematic ang mga footage mo at magkaroon ng motion blur effect. Ito ang ating ND filter set. 4 na piraso to. Meron tayong PL filter o polarized na masasabi kong ideal gamitin sa mga reflective surfaces tulad ng tubig at salamin. Nakakatulong din para mabawasan ang glare at ma-enhance ang color contrast. ND8 filter naman kahit tirik ang araw o kahit cloudy. ND16 filter, ito yung madalas kong gamitin. Sabihin natin ito yung pinaka-safe. Bibigyan ka niya ng natural motion blur effect. ND32 filter naman, ito yung tipong tirik na tirik ang araw sa tanghaling tapat. Kung maglalagay kayo ng filter, ay highly suggest na mag-manual mode kayo imbes na auto. Then, adjust ang ISO at shutter speed, depende sa liwanag. Expect magiging maliwanag ang kuha sa screen, pero dyan ngayon papasok ang mga filter. Ito yung magsisilbing shade sa mga lente natin. Ito ang footage ng walang kahit anong filter. Ngayon, subukan naman natin lagyan ng ND16 filter. Mas maganda ka nalabasan, di ba? Kung solo ka at wala kang kasamang kukuha ng mga video para sa'yo, isa sa mga madaling paraan ay magdala ng tripod. Madali mong makukuha ng sarili mo kahit malayo ka pa sa camera. Isa ding useful feature ng Ace Pro 2 ay ang gesture control. Taas lang ang kamay para mag-start and stop recording. At pwede ding peace sign kung gusto mong mag-capture ng photo. Minsan, ginagamitan ko din ng 3-way multipad na pwede mong maging selfie stick, tripod at kahit isabit kung saan-saan. Okay, di ba? Para mapadali ang buhay natin, gumagamit ang Ace Pro 2 ng magnetic mount. Easy kabit at easy tanggal lang din. Ito kasama to sa box once na binili nyo ang camera. Para ikabit, didikit mo lang siya. Ayan, intact na yan, hindi na matatanggal yan. At para i-release, pindutin nyo lang magkabilang gilid. At yun lang, ganun lang kadali. Pero alam nyo, sa tagal ko nang gumagamit ng Ace Pro 2, mas convenient para sa akin kapag mag-quick release mount kayo. Ito yung itsura niya. Ito yung kasama sa box at ito naman yung quick release mount. Madali mo ring may i-mount to sa mga helmet nyo. Ayan, ibaba nyo lang to at isalpak lang sa mga chin mount nyo. Ayan, then ilock na. Ganun lang po siya kadali. Pero ang pagkakaiba niya dito sa kasama sa box, ito kasi meron siya screw sa ilalim. So kung sakaling gagamit kayo ng multipad, ito, ng ganito ang mounting, this screw, madali mo siya mailalagay. Ayan na. Then, salpak lang ng camera. Also, may peace of mind ka dito kasi pwede mo siyang i-lock. Yan, kahit pindutin mo yan, di matatanggal agad yan. Para matanggal, unlock nyo lang ulit, then press sa magkabilang gilid. Then lipat nyo naman sa magkaibang mounting. Pwede ka din gumawa ng video ng naka first person ang perspective. Parehas nakuha kapag naka-helmet ka, pero this time, wala sa helmet. Para magawa to, iangat lang ang screen ng Ace Pro 2 at gamitin tulad nito. Medyo weird yung pangalawa, no? Pero isa to sa mabisang paraan para makagawa ka ng first person shot. Bonus tips! Para makabit ang mga audio adapter sa camera, kailangan nyo lang tanggalin ang sliding na takip. Lahin nyo lang kasi hindi naman nakafix to. So, pwede nyo nang ikabit ang mga mic adapter nyo. Guys, that is our 10 tips and tricks para sa bagong Insta360 Ace Pro 2 mo. Let me know in the comment section kung meron pa kayong gustong idagdag. Gusto ko rin marinig. Saan po pwedeng mabili? Ilalagay ko po sa description sa baba ang mga link. And by the way,
Habang napapanood nyo to ngayon, I think ongoing pa yung spring sale ng Insta360. Nagsimula to nung March 20 at ngayon habang ginagawa ko tong video na to, March 26 pa lang. Hanggang April 7 naman to, kaya sa mga may gusto ng discount para sa mga camera ng Insta360, ilalagay rin po natin sa baba. Kaya mga cutie pies, kung nag-enjoy po kayo sa video na to, kindly leave a like at kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayong mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Malaki pong tulong yun, please. Kaya mga cutie pies, see you po sa next content.